Well, good afternoon po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang tanghali sa lahat ng mga kapatiran nating sumusubaybay sa ating programa. Ngayong Webes ng tanghali and bago ang lahat, happy birthday Ma'am Julie Castro and may God continually bless you and your ministry. At kasama mo kaming nananalangin sa nag-iisang prayer request mo ang magbalik loob, ang dapat na magbalik loob. Diba? Happy birthday po, Tita Julie, and enjoy your day. At alam ko, ito ay araw na para sa'yo. Kita mo? Ha? I-picture mo, send mo kay Ma'am Ara. Alright, so... okay, pahinga muna tayo mula sa init ng tensyon ng Senado. At sila ay nagkakatulakan na po doon mga kapatid. At nandoon na rin ang nakapasok ang 18 strong. Tama ba? Yan, nakapasok ayon sa balita ay nakapasok ang 18 strong. At yung size lang ang picturean mo, hindi yung sapatos. Yan, thank you. Yan, at nakapasok ang 18 strong daw eh. So, magulo doon, magulo. Iyan natin sila doon, lipat tayo dito tayo sa TBL. Yan. Alright, so magandang tanghali sa lahat ng mga kapatiran natin sumusubaybay na ito ay programa ng pang young people pero mukhang walang young people na nanonood. Yan, si Ma'am Helen Kapundan, muntik na namin to mamit eh. Nagkasali silang talaga ng oras eh dun sa Rojas. But Ma'am Helen, magandang tanghali po sa inyo. At we've been informed that I think meron po diyang ginagawang missions conference ngayon kay Pastor Arnel ulit. And dapat nandiyan si Pastor Hill kaso talagang hindi na nagkaroon ng sa schedule eh. Well anyways, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama sa oras po na ito at ako'y naniniwala na pagpapalain po tayo ng Panginoon. Especially sa inyo mga kabataan with our topic, the Sovereign Architect. Okay? And alam ko po na ang bawat isa ay talagang pagpapalain ng Panginoon sa usapin po na ito. It's because of the reason na ang usapin na ito ay merong kinalaman sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Lalo na sa inyo mga young people, ako ay naniniwala na ang usaping ito ay napakahalaga napakahalaga sa buhay ninyo bilang isang kabataan. Kaya kung kayo ay kabataan ay halina't makinig muna dito sa ating programa, no? Team Focus, Team Preparation ay makinig muna tayo dito sapagkat ito ay malaking tulong para sa inyo. So last week tayo ay nag-usap patungkol sa usapin natin ng pag sinabi nating pag sinabi nating mga architect plans, no, ay napakahalaga yung blueprint. So pinag-usapan natin yung blueprint of your identity kasi if you have plans in your life, kailangan maayos muna ang pinakasimula ninyo at yan ay yung identity. Now, sabi ko nga sa inyo noong nakaraang linggo, hindi naman ako aral pagdating sa bagay na ito, but one thing, as far as my observation is concerned, no? As far as my observation is concerned, ay I think ang pinakamahalaga, no? Ang pinakamahalaga na dapat ninyo young people maintindihan is yung papaano ang structure ng buhay ninyo. And katulad ng sinabi ko, hindi man ako aral pero pagdating sa structure, ang unang mahalaga dyan ay ang blueprint. Of course, the foundation of the plans, yung mga plano mo, yan eh. Pag magpapagawa ka, importante yan, yung mga plano. And the second thing na importante dyan pagdating sa bagay na yan ay walang iba kundi yung pera. Diba? Ibig sabihin yung funds. Okay? Now, wala namang involved na pera. Baka madamay tayo dun sa hearing. Pero, dito sa ating usapin. Pero ang pinupoint out ko dito mga kapatid, no, sa mga kabataang nakikinig, ay
kung sakasakali, no, kung sakasakali na kayo ay magpapatayo ng diyan, kung nakikinig sila Sir Noel at sila Sir Rudy, isa sa mga pinaka-importante diyan is yung funds, no. Alam niyo ba, young people, excuse me. Tubig yan, ha. Baka akusahan ako. Hindi. Kidding aside, alam nyo ba, young people, sa buhay natin, sa buhay ninyo, di ba young people, sa buhay ninyo bilang isang kabataan, napaka-importante na malaman ninyo that your life is already funded. Ganda na itong pag-uusapan natin eh. That your life is already funded, no? When it comes to your identity, na-lay down yung blueprint ng identity nyo, you are created in the image of God. Okay, young people, tandaan nyo yan. Huwag ninyong kakalimutan yan. Para hindi kayo, sabi ko nga last week para hindi kayo mag-iimbento, okay, mag-iimbento ng sarili ninyong identity. No, you don't have to invent yourself, young people. Tandaan mo yan. Hindi mo kailangan iimbento ang sarili mo, hanapin ang identity mo kung saan-saan. Bakit? Because you are made in His image. Yung worth mo, yung halaga mo ay tandaan mo, hindi yan nakabase sa performance mo sa mundo na ito. Sapagkat ang dapat mong tandaan, you are already made. Okay? So the plans, when it comes to the blueprint of your life, it is already planned. Planado na yun ng Diyos. Everything is set for you. Now, kung mag-iisip ka na saan kukuhanin yung fund, your life also is already funded. Saan natin makikita yan? The verse na ginagamit natin ngayon is yung makikita natin in Genesis chapter number 1, verse number 27. Okay? Or Genesis chapter number 1 in verse number 27. Nababasahin ko ngayon yung verse number 28 para makita natin yung sinasabi ko sa inyo that your life is already funded. Okay? And sabi ng Bible, after God created man in His own image in verse number 27, the next verse says, and God blessed them. Okay? And God blessed them. Now, katulad ng sinabi ko sa inyo, in a construction world, sabi ko nga, hindi naman ako talaga aral pagdating sa bagay na ito, but as far as my observation is concerned, especially when it comes to our pastor building buildings, okay, building buildings dito sa atin, ay pagdating sa mga sa construction world, ang isang project pwede ka magkaroon ng magandang blueprint di ba? Pwede ka magkaroon ng magandang blueprint, ibig sabihin magandang plano. But if there's no money involved, tandaan mo, hindi yan mabubuo. Di ba? Pag walang pera, mo ang plano mo na magpatayo ng isang building na sa first floor mo, sala, second floor mo, CR, third floor mo, kwarto, yung mga ganun ba? Paano mo paplanuhin ang mga bagay na yon kung walang perang involved? Now, tingnan nyo po yung order in verse number 28. Young people, you've got to listen to this. Maganda tong pag-uusapan natin. Tingnan nyo yung order. Okay? Verse number 28. Ano ang order na makikita nyo dito? Ang unang-una nyo makikita dito, God blessed them, the man that He created, the man and the woman that He created, God blessed them bago niya ibigay yung trabaho. Okay, tingnan niyo po verse number 28. Ang sabi ng Bible, and God blessed them. And God said unto them. Okay, so makikita nyo may comma. Okay, ibig sabihin you've got to pause on that. Young people, listen carefully. Maganda itong pinag-uusapan natin. Ay sana sana talaga ay may mga nakikinig na kabataan. Sayang Okay? Sabi ng Bible, and God blessed them. Okay? Bago ibigay ng Diyos ang trabaho sa tao, binigyan niya muna ng karapatan o ito muna ay binless ng Panginoon.
At ang sabi ng Panginoon in verse number 28, God blessed them. And then the following words ng Panginoon, ng Diyos, ang sabi diyan, and God said unto them, be fruitful, this is now the job, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Now, ano ang lesson dito, young people, na dapat ninyong makita? Okay? Ano ang lesson dito, young people, na dapat ninyong makita? This is the lesson. If you're taking down notes, ay mas maganda ma-take down nyo to. God never gives you, kayo young people, a calling without providing the materials. Okay, tingnan ninyo. Sa buhay ninyo, young people, His blessing is the spiritual funding ng buhay ninyo. Okay? Yung pag-bless ng buhay ninyo bilang isang kabataan, yaan yung tinatawag nating spiritual funding. Kumbaga, yan yung magpapatakbo ng buhay ninyo. Ang alin, yung pag-bless sa inyo ng Panginoon. Kaya nga, hindi kanya sasabihin na, okay, magtrabaho ka sa mundo na ito, okay, ito ang gagawin mo, you will be a blessing, I will use you. No, hindi ka bibigyan ng trabaho na ganyan ng Panginoon kung hindi ka niya binibigyan ng materials. And the first thing that you should realize, young people that are listening right now, meron ng isang bagay na ibinigay sa iyo ang Panginoon bago ka pa mabuhay. And that is the funding of your life by blessing you. Sabi ng Bible, and God blessed them. That's the practical lesson dyan, young people. Now, what is the implication or the application para naman sa inyo? Sa inyong buhay bilang isang kabataan, ano ang pinaka-practical application nito? Kapag hinarap mo na yung mga future decisions mo, yung malalaking decision mo sa buhay, like for example, okay, bigyan ko kayo ng halimbawa, ano-ano ang mga malalaking desisyon na ginagawa ninyo sa buhay. Unang-una, ang pag-aaral ninyo. Pangalawa, ang trabaho ninyo. Pangatlo, yung mga paggalaw ninyo sa araw-araw. Di ba? Kaya nga, pag pumasok na kayo, kapag hinarap ninyo yung mga big future plans ninyo or big future decisions ninyo, katulad ng pag-aaral ninyo sa college, pag-aaral ninyo sa high school, or pagpasok ninyo sa trabaho, habang kayo ay papunta towards that situation in your life, tigilan mo nang magsalita ng sapat na ba ang kung anong meron ako. O minsan hindi lang sapat kung anong meron ka. Minsan lumalabas pa yung katagang, am I good enough? O pati ikaw wala ka ng believe sa sarili mo. Bakit? It's because of the reason you are thinking na wala pang nangyayari sa buhay mo. No. Young people, alam mo ba kung bakit maraming kabataan ang napapahamak pagdating sa bagay na yan? It's because of the reason you thought na wala pang nangyayari sa buhay mo. Let me remind you, young man, young lady, you are already blessed by God. When God created you in His own image, yung identity mo, nilay down ng Panginoon yung identity mo, God blessed you. Ikaw ay blessed ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos. When He created man in His own image, man and woman in His own image, the next thing that God said, blessed you. God blessed you. Kaya nga, kapag hinarap mo na yung mga future plans mo, mga future decisions mo, sometimes you are wondering, ano kaya mangyayari sa akin? Am I good enough? That's why you are pushing yourself to the limit. At pag narating mo yung limit mo at sa tingin mo wala pang nangyayari, anong kalimitang nangyayari sa buhay ng mga young people? Nadi-desperate sa buhay nila. Nadi-depress sa buhay nila. Pumapasok na yung anxiety problem. Pumapasok na yung depression. Bakit pumapasok yun? It's because you are always asking yourself, am I good enough?
Am I good enough? Kaya nga, ang pinakamaganda dyan, young men and young lady, team preparation na nakikinig sa akin ngayon, na team focus na nakikinig sa akin ngayon, mga kabataan na nakikinig ngayon, stop asking yourself, am I good enough? But start asking yourself, kung diyan ka ba talaga inilagay ng Panginoon? Diyan ka ba talaga tinatawag ng Panginoon? Sabi ko nga po sa inyo, mga kabataan, kapag ang Diyos tinuro ka kung saan ka pupunta, ibig sabihin yan, He has already provisioned you to walk through it. Kapag sinabi ng Diyos na dito ka pumunta, meron ng mga provision dyan na para sa'yo sa pupuntahan mo. Now, tingnan nyo, young people, kung bakit ko to sinasabi sa inyo, it's because of the reason na anong rason kung bakit ko sinasabi sa inyo to? Anong rason bakit pinipilit ko na i-apply sa buhay ninyo, no? Ilagay sa puso ninyo ang ating pinag-aaralan ngayon? It's because of one thing, young people, para hindi maging pilit ang buhay mo. Alam nyo ba? The truth is, young people, listen, ang katotohanan, masyado ng pilit ang buhay ninyo. Pinipilit nyo ang sarili nyo sa isang bagay na hindi naman dapat kayo para doon. Just try. My goodness, no? Sipin mo, no, young people. Makinig. At alam ko yung mga full-time din ay nagla-lunch, tulog nga lang. So kung nandiyan po yung mga full-time sa bahay po ninyo, pakigising po at manood ka mo ng Baptist Lunch. Yan. No, at kung hindi man sila manonood, makipag-fellowship ho ka mo sa inyo. Pinaparating po ni Pastor, no? Kasi yan po ang instruction sa amin ng aming mahal na pastor, no? Anyways, no, makinig, young people, mahalaga to eh. Alam niyo kung bakit ko to sinasabi? It's because sabi ko, I already laid down the background of this lesson or the topic kung bakit ito yung napili nating topic. But tingnan niyo, young people, pilit ang buhay ng mga kabataan ngayon. You are, even into your own identity, your own personality, you are gathering things na sasabihin mo, ito dapat kasi yung personality ko. No. Hindi mo kailangan kunin ang isang personality para magdagdag sa personality. You are what you are. God created you, God blessed you, at kung saan ka tinuro ng Diyos, He already provisioned you to walk through it. Ibig sabihin, young men and young lady, kung saan ka dinadirect ng Diyos, may provision na ang Diyos dyan. Lahat ng kailangan mo, pag sinabi kong may provision na ang Diyos dyan, lahat ng kailangan mo ngayon, young people, para dyan sa future mo na yan, ay already made na. Kumbaga nakasalansa na yan. Kung halimbawa, sa isang linggo na papunta ka sa destinasyon mo, ready na yung pagkain mo, ready na yung sasakyan mo, ready na yung tutulugan mo, ready na lahat. Ganon din sa buhay ninyo bilang isang kabataan. That's why you don't have to force yourself to be like this, to be like that, to be famous just like other young people, to be on the top just like other young people, to earn money like other young people, yung makilala ka like other young people. Alam nyo, makinig, teenagers, young adults, and adults na team preparation. Alam nyo po, kapag ang habol mo sa mundo na ito ay para makilala ka, tanda mo to, hindi ka makikilala. Ulitin natin. Pag ang habol mo sa mundo na ito ay makilala ka bilang isang kabataan, hindi ka makikilala. Sir, bakit naman? Bakit kung hindi nakikilala yung mga nagpapakilala, bakit sumisikat sila? Kaya nga hindi na sila trending ngayong araw na to eh. Kahapon, sino ang trending? Ngayon, sino ang trending? Bukas, iba na naman yung trending ngayon. Hindi na yan trending bukas. Yung personalidad na sikat ngayong araw, hindi na yan sikat bukas. O katulad kagabi, may pinag-uusapan kami nila Sir Roy at ni Sir Al dyan sa table.
isang sikat na politician, sumikat siya kahapon lang sa isang bagay na ginawa niya. O ngayon, siya pa rin ba ang talk of the town or talk of the country? Hindi na. Iba na ang sikat ngayon, yung tulakan na nangyari kanina. Bukas, iba na naman yan. Sa susunod na araw, iba na naman yan. As we go on through this life, iba-iba yan. Kaya nga kung hahabulin mo bilang isang kabataan ang pleasure ng mundo na ito, sayang ang pag-fund ng Diyos sa buhay mo. Tanda mo, your life is already funded by the blessing of God. Tingnan ninyo. If you're trying to chase this world, young people, we will flip elbow. Yan. If you're trying to chase this world, young people, listen, young people, makinig. If you're trying to chase, young people, this world, ibang klaseng fund ang makukuha mo eh. Tingnan mo, anong fund ang makukuha mo? It may be money, yes. Sabihin natin, pera. Okay, sige, pera. Hindi lang pera. Kasikatan, fame. Ano pa ba? Pleasures of this world. Yan yung mga funds na kailangan mo in order for you to be into this world. Para maging in ka sa mundo na ito, yan ang mga funds mo. Ngayon, kung titingnan mo, young people, sa ating usapin, bilang isang young man and young lady, kung titingnan mo, yung mga funds na yan, that's only a temporary funds. Pera, maubos yan. Kahit anong dami ng pera mo, maubos yan. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung kasikatan, baka ngayong araw ka lang sikat, bukas hindi ka na sikat. So ano pa? Pleasures and everything na pwede ang mundo na ito, pang-akit, saglit lang yan, temporary lang yan. So kung dyan mo ibabase yung funds, at yan yung gagawin mong funds ng buhay mo, my question to you now is, hanggang kailan ang buhay? In the words of one of the famous so-called influencer, kamusta ang buhay-buhay? Yan talaga ang magiging tanong ni bossing sa'yo. Kamusta ang buhay? Bakit? Kasi mauubos yan eh. Pera, saglit lang yan. Fame, saglit lang yan. Material things of this world, saglit lang yan. Kung yan ang gagawin mong basihan para ma-build ang buhay mo, palagay ko hindi matatapos ang buhay. Hindi matatapos ang pagbibuild mo sa buhay. Kaya nga, mapapansin nyo, maraming nasa team preparation ang hindi pa established. Sabi yung yabang naman nito. No. Wala po tayo sa programa na mangkukundina. No, hindi po tayo nagko-condemn ng tao po dito. We are exposing the truth because the truth shall set us free. No? Hindi tayo dito nagko-condemn, hindi tayo gagawa ng isang programa para patunayan ng isang tao ay magaling, no? Dito sa programa nating The Baptist Lunch, ang papatunayan natin dito, magaling ang Diyos. Kaya nga pinag-aaralan natin kung paano siya, kung paano yung involvement niya sa buhay ninyo bilang isang kabataan. Kasi ang dapat ninyo makita bilang isang kabataan, kung gaano kagaling ang Diyos sa buhay ninyo. Hindi kung gaano kagaling yung sinusundan ninyo, kundi kung gaano kagaling lagi ang Diyos. Alam nyo, young people, listen, you have a pastor. We have a pastor na talagang may puso para sa isang kabataan. May puso, meron tayong isang pastor na may puso para sa inyo. Ang dapat nyong makita, mga young people, sa buhay ni Pastor Hill is not about Pastor Hill. But ang dapat nyong makita sa buhay niya is kung gaano kagaling ang Diyos sa buhay niya. Bakit? Kasi kapag nakita mo kung gaano kagaling ang Diyos sa buhay ng ating mahal na pastor, makikita mo ang puso ng ating mahal na pastor para sa inyo. At kapag nakuha ninyo ang puso ng ating mahal na pastor para sa inyo bilang isang kabataan, maiintindihan nyo kung saan nyo dapat at anong mga funds dapat ang gagamitin nyo para ma-build ang buhay nyo. At sinabi ko sa inyo ngayon, young people, ang tanging funds na makakapag-build ng buhay ninyo
is the blessing of God. Ang liwanag, bago binigyan ng Diyos ng trabaho ang tao, He first says, God blessed them. The verse says, God blessed them. Bago sinabi ng Diyos na be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over it, bago niya sinabi yan, God first blessed them. So para makapagtrabaho ka ng maayos, tingnan mo muna yung blessing ng Diyos sa'yo. Alamin mo muna if you are being blessed by God. Now, young people, this is medyo may pitik ng konti, may kurot ng konti siguro sa inyo ito. Young people, medyo maanghang ang salita. Ano po yun? Tignan nyo kung bakit marami pa sa mga kabataan ang parang hindi umuusad sa buhay, check mo kung baka hindi ka na-blessed ng Panginoon. Oy. Check mo kung ikaw ba ay na-bless ng Panginoon bago ka magtrabaho. Bago mo trabahuin yung buhay mo, are you been blessed by God? Napakahalaga na makita nyo to, young people. Alam nyo ba, sabi ko nga sa inyo, you should realize this. Young people, I'm telling you, kailangan mong seryosohin ang bagay na ito. You should realize that being blessed by God before doing something in your life ay napakahalaga. Imagine, kung nagtrabaho agad ang tao without the blessing of God, ano kaya mangyayari sa tao? Of course, unang-una, gagawin niya ang kanyang gusto niyang gawin. Iisipin niya kung ano ang gusto niyang iisipin. Magiging selfish ang tao. Na pansin niyo ba, young people, yan ang nagiging ugali ninyo kapag hindi mo inisip na kailangan mo nang mabless ka ng Diyos bago ka magsimula sa buhay mo. Di ba? Tingnan nyo, ang mga young people ngayon sobrang selfish mag-isip. Hindi nila iniisip ang kanilang magulang, hindi nila iniisip ang kanilang mga reputasyon at ang reputasyon na dala-dala nila. Di ba? Hindi nila iniisip yon. It's because of one thing. Nakalimutan ata nila that before doing something in their life, they should first acknowledge God's blessing. Now, young man, young lady, again, I'm not here to condemn you. Okay? I'm not here to condemn you, young people. Hindi po ako nandito para i-condemn kayo bilang isang tao. No, I've been in your situation. Alam natin kung gaano kainit ang isang kabataan. Gaano kapusok, sabi nga nila, ang isang kabataan. Whatever will be, ika nga ang kataga ng kabataan. Di ba? Hanggat may kalakasan, sige, larga, sige, banat. I'm not here to condemn you. I'm just here to encourage you and to enlighten you gamit ang salita ng Diyos. Ang liwanag. Sabi ng Bible, bago niya bigyan ng trabaho ang tao, binless niya muna. Now, young people, alam niyo ba yan ang pinakamagandang tandaan sa buhay ninyo? Bago kayo magsimula sa buhay ninyo, just try to ask yourself this question. Am I blessed by God? Am I blessed by God? Yan ang tatandaan nyo dahil kapag hindi nyo nakita yan at pinalampas nyo yan bilang isang kabataan, you will miss the greatest thing that can ever happen sa buhay ninyo. At ang lahat ng pinurpursue nyo without God's blessing in your life, parang wala lang yan. Parang sablay lang yan. Parang sabi nga natin kumbaga sa ministry, tinkling cymbals ka lang. Oh. Di ba? Pagdating sa ministry, tinkling cymbals ka lang. Wala kang bilang. Oh. Wala kang talagang pinaka-note. Wala kang ganun. Wala kang bitaw. Di ba? Sakto ka lang kumain. Oh. Di ba? Ganun lang ang buhay, young people. Kapag hindi mo inisip na ano ang dapat mauna, blessing muna ng Diyos bago ang galaw sa buhay. Now, young people, again, I'm not here to condemn you. Wala po akong kinukondemn dito. Hindi ko sinasabi na
ito lang ang perpekto, ito lang ang taong perpekto, ito lang ganito. No. In fact, the truth of the matter is hindi ko po ito sariling opinion. No, kaya nga po gumagamit tayo ng salita ng Diyos, kaya nga nagbubukas tayo ng Bible. It's because of one thing. Dito din natin nasumpungan yung tamang landas ng isang kabataan. Sabi ko nga, 'di ba? Hindi porket laki ka ng simbahan, hindi porket ang dyablo hindi niya kikilalanin kung saan ka pinanganak, saan ka lumaki, sino ang magulang mo. Ang habol ng dyablo sa isang kabataan, sirain ang buhay mo. Now, kung yan ang habol ng dyablo sa buhay ng isang kabataan, ang habol naman ng Diyos ay ayusin ang buhay mo. Kaya nga, mamili ka na lang kung kanino ka magpapasakop. Pero ngayon, ini-encourage kita, young man and young lady, before doing something in your life, young man and young lady na nakikinig ngayon, check mo muna kung blessed ka ng Diyos. Check mo muna kung binless ka ng Diyos. Pag-aralan mo na maigi yung sitwasyon sa buhay mo. Bakit ang tagal ko na sa trabaho na ito? Ba't parang kung kailan ako pumasok ng trabaho, tsaka naman ako napalayo sa simbahan? Kung kailan ko naman pinasok tong karera na to ng buhay ko, tsaka naman ako parang malayo na sa simbahan. Di ba? Kaya nga gusto ko rin po i-call out yung mga magulang na nandiyan dyan. No? Tingnan natin ng maigi. Tingnan nyo po ng maigi ang inyo pong mga anak, ang inyo pong mga kabataan sa kanilang trabaho at sa kanilang pinapursu na karir. Check nyo po kung yan ba ay nagpapalapit sa kanila sa Panginoon or nagpapalayo sa kanila sa Panginoon. Maybe they can have achievements with this world. They can have promotions with this world. Pero ang nakakatakot, kung yung achievements na nakukuha nila sa mundo at yung promotions na nakukuha nila sa mundo ang siyang magpapalayo naman sa kanila sa Diyos. Yun po ang pinaka nakakatakot na bahagi sa buhay ng isang kabataan. Kaya nga, nandito ang The Baptist Lunch, Young People's episode to remind each young people to remind na ano po, check mo kung you are been blessed by God. Di ba? Bago ka gumawa ng isang bagay, sakop pa ba yan ng blessing ng Diyos? Sakop pa ba yan ng pag-bless sa'yo ng Diyos? Check mo, kapatid. Again, hanggang dito lang muna tayo. Di ba? Hindi natin kailangan mag-usap ng matagal, young men. Hindi natin kailangan mag-usap ng mahaba, young lady. Ang kailangan mo lang sundin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Magtiwala ka. Now, bilang isang kabataan, magtiwala ka sa Diyos. Bakit? Sabi ko nga noong nakaraang linggo siya ang nag-mold sa'yo. Siya ang naggumawa ng pagkatao mo. Yung identity mo, sa Kanya galing yan. You are created in His own image, in His own likeness. At isa rin siya sa dahilan kung bakit ka may maayos na buhay ngayon. It's because before you do something, tanda mo, God already blessed you. So ano ang kailangan mong gawin ngayon bilang isang kabataan? Tuloy mo lang. Kung ikaw ay nagtitiwala sa salita ng Diyos, ituloy mo lang yan. Kung ikaw ay nagtitiwala sa prinsipyo na nagmumula sa salita ng Diyos, ituloy mo lang yan. Alright? So I hope na kayo po ay pinagpala sa ating pong pinag-uusapan ngayong pong tanghali po na ito. And maraming salamat. Alam nyo, bumalik na tayo sa mga programa natin. Kaya this coming Sunday, again, I would like to promote this coming Sunday, huwag nyo pong kakalimutan ang ating Student Sunday. Bring as much students as you can, their parents and teachers, para makita nila kung gaano kahalaga ang isang estudyante na magkaroon ng simbahan. Okay? So, I do believe na mga kabataan ay excited dyan. We have a Student Sunday at we have the Youth Revival on June 12. Okay? So, sunod-sunod mga kapatid ang ating mga programa. So, better not miss it. Okay? So in behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch Young People's episode,
Ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, at magkita-kita po tayo mamaya. Team Focus sa Staying Alive. By the way, bago tayo magtapos, basahin muna natin tong comment ni Sir Joe. We should never claim any achievement we have that is from God if it is drawing us away from God. Do not give back to God. Baba mo nga. Baba mo pa. Meron pa yung kasunod eh. Baba mo pa. Yeah, do not give back to God the glory of any compromised achievement because God doesn't glorify Himself with the world. Totoo yan, young people. Yan yung sinasabi ko sa inyo, young people. Okay? Na kapag ang hinahabol mo ay achievements ng mundo at praises ng mundo, wala kang mararating. No? At ang pinakamaganda, tandaan mo, we always give back the glory to God kapag alam natin that God blessed our work. Yan. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, young people, mahalaga, young people, young men and young lady, mahalaga na tanungin mo ang sarili mo, bago ka gumalaw, sakop pa ba to ng blessing ng Diyos? Sakop pa ba? Pag alam mong hindi na sakop ng blessing ng Diyos, huwag mo nang gawin. Okay? Huwag mo nang gawin. Alright, so once again, hanggang dyan muna tayo. At ako po'y naniniwala na pinagpala po tayo ng Panginoon. Once again, in behalf of our pastor, Pastor Ray Lorena, who is the executive producer, the director of the program, The Baptist Lunch, Brother Mac here. See you next Thursday. Blessed and unstoppable. To God be the glory.